pinalad po tayong makausap ang mismong tagapamuno po ng National Bureau of Investigation, si NBA Director Melvin Matibag. Director Matibag, good morning po. Johnny Banyas, Drew Nasino. Live na po tayo sa DWIZ, Aliw Channel 23. Director. Good morning po, Director. Magandang umaga po kasamang John at Drew at sa lahat po ng tumatangkilig sa inyong programa. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Alright. Direct to the point, nakasagot update. Ang pinabanggit po ng kampo ni VP Sara, spliced ang mga ebidensya ninyo tungkol sa death threat laban kay Pangulong Marcos, kay First Lady at dating House Speaker Martin Romualdez. Director. Well, unang-una po, sila po, yung video po nanggaling mismo doon sa recording ng press conference po ni Vice President Sara. Right. At lahat naman yata tayo nakapanood na niyan. Hindi, alin po doon yung splice. Ang nangyari lamang po dyan, nung ipinisinta po, for purposes of time, kung ano lang po yung relevant doon sa testimonya, yun yung ilalagay. Pero meron pong kabuuan na video yan na inauthenticate po ng National Bureau of Investigation. Sana nga po, kung present sana si Vice President Sara o kung sino man yung detective nila doon, maaari nilang may point out kung ano yung splice at ilabas nila. Wala naman pong in-splice doon. Ang nangyari lang, pag-splice po, ibig sabihin, dinoktor mo na yun or may binago kay. Alam naman natin lahat kung ano pong sinabi ni VP Sara nung siya po yung nag-press conference nung araw na yun. Right. Director, bukod ho doon sa pahayag po ng kampo po ni VP Sara, yun pa rin naman, no? Wala namang tama, no? Wala namang ilang po. Minuto lang naman din yun. Although, ito bang... Kasi... Opo, go ahead po. Opo. 2 hours and 26 minutes po yung buong video. 2 hours. Kung okay. ipapalabas naman po natin yun at papanoorin ng buo, baka mabis na po kung ano talaga yung kailangang pinag-uusapan doon. At unang-una po, ako nga nagtataka kasamang John at kasamang Drew, nagagalit sa akin ang mga supporter ng Vice President na kaya daw tinanggal yung mga dating direktor dahil hindi kayang gawin yung ipapagawa na ganito. Para po sa kalaman ng lahat at alam nyo naman po rin yan na nanganak sa media, yung pong inilabas dyan during the impeachment hearing, wala pong dinagdag o binawas mula nung dumating ako. Wala pong pinalitan dyan. Sapagkat may affidavit of investigation po na ginawa ang NBI nung panahon pa po ni Director Santiago. At katunayan po, yung isa po sa kasama ko, yung katabi ko nung naghihiring po ng impeachment, si Atty. Yuntel, yan po, sila po yung nag-prepare niya, sila yung nag-review. At ako nga po, nagpapasalamat kay Director Santiago na nung nakausap ko siya, inendorso pa sa akin kung sino yung mga tao na nakakalam po ng istorya. Kaya mali po yun eh. Yun po yung mahirap na sasabihin sa media, ganyan, or sa social media. Maganda sana dumalo nga at sinabi kung alin po doon yung pinalitan o iniba. So, affidavit po yan. On record po yan. Wala pong pinalitan dyan. Nung dinatnan ko po yan, ayan na po yung ebidensyang nandiyan dyan at sinasabi lang po natin nung tayo po itinatanong. Opo. With your indulgence, banggitin ko, Director Matibag, yung mga verbatim word na hindi ko rin naintindihan sa totoo lang. Alright. Quote, publicly reveals the paucity of the charges against her. Okay. Evidence is curated, even spliced. Context is ignored. Opinion is substituted for facts. Okay. Guesswork is presented as investigation results. Coming from, to quote, Attorney Paul Lawrence Lim, counsel ni VP Sara. Director. Well, yun po yung interpretasyon nila eh. Kami po ang present namin factual. Ano bang sinabi? Ano yung nangyari nung siya inimbestigahan? Naging habit po kasi ng Vice President pag ipinapatawag ng ahensya o ng isang otoridad para siya sumagot, hindi po dumarating. Ipinatawag dun po sa records na tinitingnan po, ipinatawag din siya. Ang dumating din lang po, abogado, dala lang yung kanyang pahayag. Ano po? Ganon din po sa DOJ, nag-file ng counter affidavit lang. So kaya po hindi nagkakaroon ng kaliwanagan. Dapat yung sarili mismo yung sumagot. Kami naman po, ang amin pong pinagbabasihan lang, kung ano po yung nakita namin at sinabi niya at inilagay lang po dyan. Ngayon, yung application po ng law niyan, siyempre po, kung halimbawa, ito yung sinabi mo, ano bang applicable na batas dyan? Siyempre po, yun na po yung role ng investigating officer ng prosecution at ng korte. Na kailangan po, ipaliwanag niya, hindi yan yung gusto kong sabihin.
kagaya ng threat na yan, sinasabi, no joke, paulit-ulit. Ang sasabihin ng mga abogado niya at ng mga suporta, hindi, nagjo-joke lang yan. Ay, kanino pong salita ang paniniwalaan natin? Ang salita po ba ng mga abogado niya at ng mga supporter o yung salita po niya mismo? Alright. Yun naman po, ganun lang po kasimple yung ating pong titingnan dyan sa pangyayaring yan eh. Opo. Director, tama po ba? Hinihintay niyo na lamang po ang resolution po ng DOJ, kaugnay nga po dito sa criminal charges sa banta po na pagpapapatay ni VP Sara sa Pangulo. So, what comes after this po ng resolution? Mailabas itong resolution. Tama po yan. Yung pong aming itinistigo, yan din po yung aming isinumite ng NBI po, doon po sa DOJ. At tama po, last year pa po yan, wala pa po ako sa NBI, yan na po yan. At ako po nag-aantay na lang kasama ang buong bureau at kasama ang ating buong bayan ng resolution po ng Department of Justice. Kung yan po ay halimbawa pwede pong i-dismiss ng National Prosecution ng Service ng DOJ yan, may karampatan po ang NBI na mag-file po ng motion for reconsideration. Kung yan naman po ay magkaroon ng resolusyon na pumapabor sa ipinasa ng NBI, ang kampo naman po ni Vice President Sara, siya naman po ang pwedeng mag-motion for reconsideration. At kung matapos po yan, iaakit po sa korte yan by an information. At doon naman didinggin sa korte yung kaso po ng grave threat at ng inciting to sedition. Mahabang proseso po yan. Lamang nga po, ang nangyayari ngayon, yung sa impeachment, mayroon pong separate po na rules yan, governed by separate rules, separate mandate, na kami ipinatawag para sabihin din po kung ano ang nalalaman namin dun po sa impeachment na naging allegation po yung grave threat na yan at saka po inciting to sedition. Dr. Matibag, yung walang kamatayan at basang-basa ng paratang na pinopolitika at pinepersonal, anong reaksyon niyo po? Well, alam niyo naman po, lahat naman laging politika. Pero ang problema ko nga po, lagi kong sinasabi, wala namang problemang magsalita tayo, mag-criticize, mamulitika. Pero tatandaan po natin, yung pong ating karapatan na yan, may kaakibat din pong responsibilidad yan. May katapat po lagi na batas yan. So kung gumawa ka ng illegal, may sinabi kang illegal, may action kang illegal, be mindful na baka may batas na katapat na maaari kang parusahan, na maaari kang habulin ng mga law enforcement officers, parehas na po ng NBI. So yung pong depensa na pamumulitika, hindi po maganda eh. Kasi kung meron pong mga grupo o individual na nais gumawa ng karumal-dumal na krimen o mga maling gawain, ang gagawin nila, mamumulitika muna sila, magkikriticize, magsasalita. At pag sila nahuli, sasabihin, pinopolitika lang kami yan. Halimbawa lang po, yung nangyari last week, nung ni-raid po natin yung Chicago KTV na yan, illegal po talaga yung ginagawa eh. Nung ginagawa yung illegal at nandun naman sa dokumento na sila talaga yung nagmamay-ari at nagpapatakbo, ang sasabihin, ginigipit, pinopolitika. Pari po tayo lahat pumasok sa pagkritiko sa gobyerno or kanino man, pero tandaan po natin, pag gumawa tayo ng illegal, mananagot po tayo sa batas. Alright, opo. Director, bukod po, segue lang ako dito sa other issues pa, no? Ano na pong update sa pagkaka-aresto po kay Jay Sonsa? At siya po ba ngayon ay nasa custody ng NBI? Sampung ng NBI? Diyan po sa may headquarters? Well, nasa detention facility po siya ng National Bureau of Investigation at ayos naman po siyang proseso. Nung siya po ay nagrereklamo na hinihingal at may asthma raw siya, ayun po, binigyan natin ng medical attention at binigyan natin ng wheelchair po para kung nahihirapan maglakad, hindi po mahirapan. Nagiging kantsawan tuloy na pagka na-aresto, nagiging popular yung paggamit po ng wheelchair. Pero just the same, maayos po, ipoproseso po natin siya at ihaharap po natin sa RTC ng Pasay na nag-issue po ng kanyang warrant of arrest po. Kailan siya ililipat doon, Director? Well, hindi naman po siya kailangang ilipat. Wala pong detention facility ang RTC. We will return the warrant that it was already been served so that para po ang korte ay mag-acquire po ng jurisdiction po kay
Mr. Jason sa at magtuloy-tuloy na po yung Opo. trial ng How kasong about kanyang naman kinakaharap po, po. Director, dun sa isa pa? Dalawa ba sila rito sa kasong ito? Isa lang po yung warrant na Isa lumabas lang. ano po kay Jason sa po yung warrant na lumabas. Alam naman natin may mga ilang personalidad pa pong nakasuhan ukol dyan sa pagpakakalat ng peking medical record ng ating presidente po. Attorney, pakilinaw nga, non-bailable ba ito? Ganito nga po yan, I'll speak as a lawyer ngayon. Alam po ninyo, yung warrant, dapat nakalagay dyan kung bailable or non-bailable. Opo. Ngayon, kung bailable, may amount po na nakarecommend dyan kung anong ibibil. Pero yung warrant po, yan nga po yung kasama sa liliwanagin natin pagbukas ng korte sa Lunes na nakalagay po not bailable. Nakalagay po dun sa warrant. Pero itatanong po natin kung ano talaga yung ibig sabihin kung non-bailable ba to. Lamang nga po, na-aresto siya na wala pong pasok ngayon at Sabado at Linggo walang korte. So hintayin po natin magbukas po yung korte para kami na po mismo sa NBI ang magliwanag po niyan. Alright. Pati po pala kayo, kailangan nyo ng liwanagin kasi ginigit nung abogado ni Jason sa na maliit na kaso lamang daw po ito, minimal penalty of around 6 months. Tama naman po yan. Prison mayor to prison correctional, normally po yan from the point of view of a lawyer like me, that should be available po. Ano po. Pero sabi ko nga po, yun yung inilabas na mandato ng korte. And just the same, even may nakalagay naman pong bill doon, sa Lunes pa rin naman po talaga mapuproseso. Hindi naman po kaming NBI ang magpapakawala niyan na mag-uuno ng napawalan namin yan. So kahit magalit po sa amin yung abogado dyan at mag-rally sila po sa harap ng opisina ng NBI, sumunod lang po kami dun sa mandato sa amin na arestuhin po itong si personality na Mr. Joyson kasi tumapat po sa holiday tapos Lang. Sabado at Linggo ang open po ng korte sa Lunes po. Apo, Director, bukod po dun sa iba pa mga personalidad po na binabanggit po natin, ano po, kumusta naman po yung paghahanap nyo dun sa iba pa na wanted? Halimbawa, si Atong Ang. Ano na pong update na meron ba tayong sightings? Well, actually po, I cannot give so much details pero meron po akong dedicated team aside po dun sa mga high value personalities na yan. May mga pinapalo po kaming list now. Unfortunately, and I have to ask for your understanding na hindi ko po pwedeng i-anunsyo publiko dahil baka po masunog yung ating pong intel reports at yung source ano po. Pero yan nga po, maganda po itinanong nyo yan kasi meron po mga nagpo-point out na bakit mabilis na aresto kagad si Mr. Jason sa yung iba hindi. That is the problem po pag pumutok na may warrant na nagtatago na kasi nagiging issue nga Biyernes holiday inaresto baka sinadya, hindi po ganyan yan. Lumabas po yung warrant ng alauna ng hapon at nung immediately yung mga possible areas na nandoon siya atin na po nga kagad sinundan yung lead kasi nga po alam naman natin nangyayari pag nabalitang may warrant, tumatakas na hindi humarap sa pananagutan sa batas. So, ganun po yung magiging rule na po natin dito. Ano po. Right. So, pantay-pantay po yung implementasyon natin po ng warrant na ginagawa po natin. Ano po. Mas maganda na nga po yun, Director Matibag, na hawak nyo na at naipepresenta bago unahan nyo yung ng kaysa press con, naman, yung pagkaka-arrest at masasabing muntik ng mahuli. Sa mabuliliaso, di ba? Tama naman. Opo. Well, katunayan nga po itong pagka-aresto kay Mr. Jason San, naging ano pa na kung maaaring hindi sana namin nga ipinubliko pero syempre po may mga media bit po nakasign po sa amin pag may movement po yung amin po mga ente, pahuhusay po nakasunod na rin kagad sa amin eh. Kaya Naging trabaho ko rin po yan, sir. kinakausap na lang po namin na kung maaari, wag mo nang i-live, wag mo nang makibalita na kung dahil para naman po maging epektibo yung amin pong trabaho ano po. Right. Ito na, sa inyo po pagkakataon, baka may karagdagan pa po kayo mensahe. Go ahead, sir. Panawagan po sa publiko. Opo, ang panawagan ko po sa publiko, sana po hindi naman natin kayo pinagbabawalan na mag-criticize, maging kritiko, kasama po yan sa ating demokrasya. Pero sa bawat salita po nating babanggitin o aksyon nating gagawin, tandaan po natin na meron po tayong responsibilidad din sa batas at sa ating kapwa. At kami po sa National Bureau of Investigation, binabantayan po namin yan. At ang amin pong sumpa ay pantay-pantay po na pagtingin at pag-implement po ng ating batas. Sapagkat ang hangarin lamang po namin dito sa NBI ay ma-promote po ang law and order po sa ating bansa.
At maraming salamat po sa inyo Alright. lahat. Thank you so much Salamat po, din po. Director Matibag. Good luck po. At from time to time, abalahin po namin kayo for update with your indulgence. Wala pong problema. Pasensya lang po pagka hindi kahit masagot talagang medyo Okay lang po marami. yan. Salamat po. Right. Ingat po. Salamat Thank you so po. much, Mabuhay po Director. kayo. Ingat po. Good morning. God bless. Thank God you po. bless. Good morning po. Po ang mismong director ng NBI, Ay, nakalimutan ko itanong bakit siya tinawag na Mamba. Ah. Huh? May tawag sa kanya Mamba. NBI Director Melvin Matibag po naman.